tanong ko lang po ay tungkol sa aking anak. 6 years old na po siya. So since magpo 4 years old siya noon, nagsimula po siyang mag-nosebleed. Lalo na po pag mainit yung panahon, tapos napapansin ko sa kanya, hatsin siya ng hatching. Tapos nagti-teary eyes po siya. Tapos yun na yung umpisa, dugo na yung ilong niya, tapos minsan sa madaling araw. So may time na hindi na po talaga nag-stop yung feeding, dinala ko na siya sa hospital. So ang sabi ng doktor, sunugin na nga daw po yung nerve na nagkukos ng bleeding doon sa nagkukos ng bleeding. Tapos mga after ilang months, hindi na siya ulit dumugo. Mga ilang months na naman ulit, napansin ko, yun na naman, pabalik-balik po. So yun po yung worries po namin ng mag-asawa kasi minsan pag dumudugo yung ilong niya, yung buo-buo talaga. So yun po yung itatanong ko po, kung may medication po bang dapat gawin sa kanya. Yun lamang po, salamat po sa Diyos. Okay. Alisin rin ako. Kasi yung ilong natin, maraming maliliit na ugat dyan. Yung nasal plexus is actually nasa ilong natin yung maliliit na, yung pinakamaliliit na ugat sa muka. No? So kaya nga pag nasuntok tayo o nauntog, nagdudugo ka agad dyan. Doon sa case ng anak mo, nabanggit mo na sinunog na o na-cauterize na yung ugat. Actually, hindi siya nerve eh. Maybe it's an artery na sinasabi mo, yun yung nagdadala ng dugo, no? Sinunog na, kinauterize na, pero nag-recur yung bleeding, no? Ang dapat iwasan sana sa kanya, yung yung possible causes ng pagbi-bleed, no? Una sa lahat, talagang napakanipis nung mga ugat niya. Pangalawa, hindi ba nato-traumatize? Kasi bata yan. I heard it's 4 years old ba yung bata? Pag ganyan kasi mga bata, very common yung trauma. Nauuntog, malikot, kinukutkut yung loob ng ilong, nasusundot ng mga matatalim na bagay o matutulis na bagay. So yun yung mga bagay na dapat ingatan dun sa bata para hindi mag-recur yung bleeding. Pangalawa, narinig ko din kanina na sinabi mo na meron siyang pagbabahing, no? Baka kasi meron din siyang allergic component, yung tinatawag na pwedeng rhinitis o acute rhinitis. Pag kasi ganun, dapat bigyan siya ng decongestant tsaka ng anti-allergy para ma-save natin yung mga ugat na yun na hindi magpabalik-balik yung pagdurugo. Kasi alalahanin natin, pag yung ganyang bagay, pabalik-balik, delikado yan sa paglaki kasi magbabago yung formation ng mga ugat dyan, pwedeng magpagmulan ng bukol o pamamaga ng sinuses, and that will be devastating para sa bata. So I suggest, mag-start muna tayo. Tingnan mo muna yung trauma part. Baka naman malikot yung anak mo. Baka naman nasusunggo lagi. Baka naman merong nasusundot dun sa ilong. Or baka may basag yung pinakabuto. Although palagi ko na-examine na yan bago pa i-cauterize. Ano? Pero kung makikita ng ENT or basic surgeon na talagang manipis o magre-recur lang talaga yung bleeding, again, another round of cautery or surgery ang gagawin. Imamanipulate uli yung ilong para makita yung cause yung area na nagdudugo. Tapos bibigyan ng mga medications para ma-relax o ma-decongest o hindi magkaroon ng paulit-ulit na pagbabahing. Kasi yung simpleng sneezing o pagbabahing, pwedeng pagmulan talaga ng pagdurugo kasi nape-pressure yung mga ugat natin doon.